Okay, so sa 1 Peter chapter 1 ay meron tayong unang dapat nating matutunan, how to make an introduction. Yan. Sa introduction, halimbawa, kagaya niyan, 1 Peter, no? So, you will begin with chapter 1, ay pag-uusapan natin, si Peter, siyempre, sino ba si Peter? Siya yung sumulat nitong epistle na to. Ang tawag dito ay general epistle. Ibig sabihin, walang particular church, hindi kagaya ng Corinth na a letter of Paul or the epistle of the Apostle Paul to the saints in Corinth. So, ang pinapatungkulan niya ay specific place. Dito sa 1 Peter chapter 1, wala siyang sinabi na isang church lang. Sumbalit, may sinabi siyang to the strangers which are scattered in Pontus. To the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So, marami. Kaya tinawag na general. Alam nyo ba na tinatawag din ito na Catholic epistles? Not because it is written by a Catholic, kundi ang ibig kasi sabihin ng Catholic, universal. General. Kaya huwag kayong masusurprise pag sinabi na ang 1 Peter ay Catholic epistle. Kasi iba-iba ang meaning ng Catholic. Ang Catholic Church, Roman Catholic Church. So that is a name of a church. Pero pag sinabing Catholic epistle, it is a universal epistle. A general epistle. So, sana po ay naintindihan natin ngayon yung application ng word na Catholic. You can talk about where and when was the book written. So, hindi ko nabibigay yun. I did not make any research about it because I'm just giving you how to introduce the subject of a epistle or a book like that, like this. Pwede mo rin sabihin in your introduction, anong age ba si Peter na kaya? Or gano'n na kaya katagal mula nung umakyat na ang Panginoon sa langit at siya ay apostol na or siya ay pastor na, gano'n na kaya katagal yung ministry ni Peter when he wrote this epistle. Yun. So marami kang pwedeng sabihin as an introduction that will give interest, that will sustain the interest of the people. You can make a summary of the whole epistle. What is it all about? Is it about a rebuke like 1 Corinthians? The 1 Corinthians, sabi nila, it is a rebuking epistle. Kasi wala sa ayos. Iniaayos ni Paul ang mga taga-Corinth. Nag-speaking in tongues sila, nag-aagawan sila sa mga gifts. Tapos meron parang may fornication with another, the wife of his father. Meron doon na divisions. Meron doon mga short-haired women and long-haired men. Marami, no? Tungkol, may mga namamatay because of the Lord's Supper improperly celebrated. So, inaayos niya. Talaga nirebuke niya yung church. Sa Galatians naman, ay sabi niya, "Oh, ye foolish Galatians, who hath bewitched you?" Biro mo, rebuke din yun. Kasi you're started by grace, you are now continuing in the law. So, rebuke. Ngayon, anong 1 Peter? Anong topic ng 1 Peter? So, yung, kumbaga, general. Hindi yan, maaring wala yan doon sa mismong Epistle of Peter. Pero pag binasa mo yung buong Epistle of Peter, malalaman mo, ito pala ay tungkol sa ganito. Yan. So, that's a summary and a general idea of how you will study and what you are expecting to learn. That's a good way to present a book. No? Pagka tayo ay nagkaroon na natapos na rito sa study natin sa 1 Peter, ay inaasahan ko na malalaman ninyo number 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, yan po ang gusto natin. Sara na natin to at para lahat ay ito nakatingin.
Okay. So, ang aking gagawaing method is question and answer. Pwede kayong gumawa ng isang coupon band, no? Tapos, doon sa coupon band yan, ay ilagay ninyo yung mga questions na blank. Tapos may blank. Tapos, i-hand out ninyo doon sa inyong mga kasamahan. Fill upan nyo to, ha? Sino walang ballpen? Meron ka na ring handa na lapis or ballpen. Para kung sino yung walang ballpen, ayan. So, lahat magpa-participate. Okay? You make use of your resources. So, ito, pwede ka rin gumamit ng iPad. Kung meron kang iPad. Kung meron kang tablet, binigyan ka ng Panginoon ng tablet, gamitin mo yung tablet. That's for one-on-one. Diba? Dalawa kayo. May nakita nga ako niyan sa Robinson, ano? Doon sa Trinoma. Nagso-soul winning sa pamamagitan ng laptop. Pinakapi niya lang yung prospect niya. Habang nagkakape sila, ang tagal maubos ng kape, ay tinuturo niya ang isang verse. Tapos, pag pinindot niya yung arrow down, next verse. So, these are ideas that you can use all your gadgets for the glory of God. Okay? So, dito, ito, laptop ang gamit ko ngayon. Instead of itong questionnaire, pwede rin sana, iniisip ko sana, ano kaya, i-print ko, tapos wala na lang PowerPoint. Pwede rin yun. So, ito na lang, para mas madali. Halimbawa, sabihin mo rin sa inyong class, or sabihin mo rin sa iyong kaibigan, kung mag-isa lang siya, or dalawa lang sila. Let's go to 1 Peter chapter 1, verse 1. Ayan, palagay, verse 1. May blank. Okay? Basahin natin yung verse 1. Bago ka pumunta rin sa tanong, punta ka muna rin sa verse. Kasi, ipinapaliwanag mo yung verse. Hindi ka ang mas importante yung verse kaysa doon sa tanong. Pag ang ginamit mo, pinakita mo yung tanong, tapos tsaka lang yung verse, ang parang ginagawa, gamitin natin ng Bible para makasagot sa tanong ng buhay. Diba? Ang objective mo is, yung Bible ma-explain sa pamamagitan ng pagtatanong. So, nakita niyo yung pagkakaiba ng approach. So, punta tayo dito. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So, question number 1, what did Peter call himself? Ang dali lang sagutin, ano? Ha? Hindi. Gamitin mo yung verse. Sa verse 1, nakasulat, anong tinawag ni Peter sa sarili niya? Ang sabi niya, Peter, an apostle of Jesus Christ. Anong tawag ni Peter sa sarili niya? An apostle. Tama si Pauline, no? An apostle of Jesus Christ. Or, an apostle. Yun ang tawag ni Peter sa kanyang sarili. Now, what is the alternative? Diba? Ano tayo? Engineer Danny. Engineer Nilo. Dr. Umbalin. May Dr. Umbalin na akong kilala eh. Attorney Wu. Yan. Sino pa may title dito? Huh? Wala naman title na nurse, ano? Nurse Michelle. Wala naman ganun, di ba? So, yung nurse, lalagay lang doon sa dulo, RN. Yan. Evelyn Sample, RN. RN ba title mo, sis? O meron pang... hindi, yung sa degree, yun lang, RN. RN. Okay, registered nurse. Okay? Ikaw, Brad, anong title mo? Ha? Engineer Glenn Ray Bildo. Master Builder. Okay. Okay, so, tayo may mga title. Ang mga tao may mga title. We love titles. Pag ikaw, yung iba nga, pastor eh, no? Anong title ng pastor? Reverend, ilalagay. Reverend. Hindi pa kontento. Gusto niya mas mataas sa Reverend. Reverend Doctor. Most Right Reverend. Most
excellent, righteous, yung mga ganyan, ano? Your Excellency, the Pope. Nilalagay nila yon. Si Peter, an apostle. Okay? Simple. So, nakita niyo yung method. Ang isang title ay binigay natin, a humble title, and expound natin na bakit, and what's so significant about the verse. Because Peter, by saying that he is an apostle, not the apostle, he could have said, the apostle par excellence. Di ba? The primary, favorite apostle. The apostle who is always making kulet the Lord. Hindi siya ganun. Hindi niya nilagay doon yung mga accomplishments niya. Oh, first verse pa lang yan, ha? Let's go to the next verse. Oh, yun, sinagot ko na. What have you learned is the meaning of the word apostle? Ano ba ang apostle? Anybody? Ano ibig sabihin ng apostoles? Ha? Follower, disipulos. Ang disipulos, follower. Ang apostoles, ha? Tinawag? Hindi. Sent out. Sinugo. Sent. Yun ang apostle. Sent. Pag sinugo ka, kaya ang Panginoon, apostle din. He is ang tawag din sa Panginoon, apostle. Kasi sinugo siya ng Ama. And there is in Hebrews, I think, that He is the great apostle and high priest. The Lord Jesus Christ. Okay? So, ang apostle ay sent out. Yan. Pero, it is a word na ginagamit lang natin in the theological meaning of it and in the scriptural meaning of it. Hindi natin porket ako, sent out ako, galing sa park. Pero, hindi ko binibigay na sa inyo na apostle ako. Kasi, pag sinabi mo na ngayon na apostle, meron na yang kasamang, may karga yan. Meron niyang karga ng mga iba pang mga meaning. In the theological sense, in the scriptural sense. Pero yung mismo Greek word na apostle, na naging word na apostle is sent. Simple lang. So ngayon, pag sinabing apostle, it means galing sa Panginoon, talaga directly, sinend out ng Panginoon, tapos merong binigyan ng commission as an apostle, at yan ay nakikita natin na limited yan doon sa 12, nagpakamatay yung isa, somebody else took his place, si Matthias, so naging 12 pa rin. Then we have Paul, yan, apostle, out of due time. Yun yung ibig sabihin ng apostle. True or false? Anong sagot? Ha? False. Okay. Peter claims to himself. Does Peter claim? No. He did not claim that he is the successor of Christ or the head of the church or the vicar of Christ on earth. Ano ba yung sabihin ng vicar? Kahalili. Substitute. Vicar. Instead of Christ. Instead of Christ, we have the leader of the church. Because Christ is the leader of the church. So instead of Christ being the physical, bodily leader of the church on earth today, we have somebody who claims to be the vicar of Christ, which is wrong. It is a wrong title. So Peter never claimed this title. Ang pinag-usapan pa lang natin, isang topic, the title apostle. Apostle, the title apostle does not convey that he is replacing Christ or he is here instead of Christ. Now, may mga minsan nagpe-pray, salamat po, Panginoon, at kinausap nyo kami sa pamamagitan ng pinreach ni Pastor.
Hindi mo sinasabi na yung pastor kahalili ni Kristo. Kundi nangusap ang Panginoon sa iyo direct. Meron lang siyang instrument na ginamit. Hindi kahalili yung instrument. Of course, I hope that's clear. Okay? And who are the strangers to whom Peter was writing to? Now, I'm not referring to yung Galatia, Pontus, Cappadocia, Asia, and Bithynia. No? Strangers scattered. Ano yung ibig sabihin nun? Strangers scattered. Sino yung scattered strangers? Anong uri ng mga tao yung scattered strangers? Yun. Ha? Sila ba'y lost? So, ibig mo sabihin, sinusulatan ni Peter yung lost? Kasi sulat eh. Sabi niya, Peter, an apostle of Jesus Christ, to. So, he is addressing this letter to someone that he intends na ito'y mababasa nila. Tama? So, hindi niya pwedeng lost, hindi pwedeng yung mga ang sinulatan niya ay mga unsaved. Kasi paano magbabasa yun? Unsaved nga. Wala sila interest dito. So, sino yon? The elect? Eh, bakit binigyan niya ng location? Ha? The church? At di nilagay the church. Ba't sinabi stranger? Ano ibig sabihin ng stranger? Ang church ba stranger? Land. Ha? Mga Filipino OFW. OCW siguro. Overseas na, Brad? Mga nakakilala sa Panginoon. Okay? Okay. Basahin natin muna yung Ephesians 2:19. Sino magbabasa? Okay. So, anong sabi mo kanina, Brad? Yung mga saved. Okay? Mga believers. Anong sabi ng Ephesians 2:19? Ang mga believers daw ay no more strangers. Paano yun? Ang sabi mo, to the strangers means mga saved. Eh, sabi na dito sa verse, ang mga saved, hindi strangers. But fellow citizens. So, hindi sila. Ha? Nasa earth. Hindi nga, pagka nga, you are now no more strangers. Now. Ha? Ayun, strangers sa land. Okay. In what way are they strangers in the land? And sino yung mga strangers na yon? Exile. In exile. Okay. Tama yan. Malapit na tayo sa katotohanan. Read Galatians 2:19. Galatians 2:19. For I through the law and dead of the law, that I might live to God. Galatians. Galatians 2:19. For I through the law and dead to the law. Hindi yun, Brad. Tama ba? Mali yata ako pala. Okay, sorry. Okay, ha? Mali nga yung binigay ko. Okay. So, actually, I'm referring to a verse na Acts 2:19 yata. Hindi rin. Sorry. Galatians yun eh. Pero anyway, hanapin natin mamaya when we have time. But I was referring to a verse na kung saan si Peter ay apostle to the Jews at si Paul ay apostle to the Gentiles. 2:9? Galatians 2:9? Yun. Sige, tingnan. Pakibasa, Brad. Yun.
Yes, okay. So, nagkaroon ng usapan at alam din natin yung konsepto na yon na si Peter ay apostle to the Jews. So, he must be referring to the Jews because Paul is the apostle to the Gentiles. So, pag pinag-combine natin yung Ephesians 2:19, he is not referring to all the saved because sinabi, all the saved are no more strangers. And he is not referring to the Gentiles. So, ano ang makukuha natin ngayon? He is addressing the Jews scattered in Pontus, Cappadocia, Bithynia, and because they are Jews, they are strangers doon sa land na yun. Tama ba? Okay? Jew sila eh. Dapat nasa ng Jew? Nasa Israel. Ba? So pag ang Jew, inalis mo doon sa kanyang native land at pumunta siya sa isang land na hindi siya doon talaga dapat nakatira, these strangers na siya ron, scattered. Okay? So, yun ang tinutukoy ni Peter na dito sa kanyang first epistle. Mga believers yan na mga Jews scattered as a stranger doon sa mga land sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Okay? So pag-aralan niyo po 'yan kung sa tingin niyo ay may sabit yung interpretation na yan. I believe it is the correct interpretation and it is the best understanding of the verse. Sino yung pinapatungkulan ni Peter? Okay? So far, any question? Wala pa? Bakit pa yung temple chapter 20 na pinigmas natin? Nag-ano sila eh. Nagpo-proselyte. Kahit noong panahon na andun yung temple, merong mga Jews na ang trabaho nila is pumunta sa ibang bansa para mag-convert ng mga ibang tao para maging Jew. Ang tawag doon mga proselyte Jews. Okay? At saka, kita mo yung Acts chapter 2, nung bumaba ang Holy Spirit, sino yung mga nandun na nakarinig ng iba-ibang lingwahe? Iba-ibang tao yon, may mga Arabians. Ba't nandun yung Arabians? Ha? Sino makakapagsabi? Bakit may mga Arabo doon sa Jerusalem during that time na bumaba ang Holy Spirit? Hindi nyo pa na-encounter yung tanong na yon? Anybody here? Galing Saudi, yung Arabo. Nagmamasyal. Tourist ba yon? Ha? Oh, bakit? Bakit may mga iba-ibang lahi, iba-ibang country represented na nakarinig ng lingwahe nila when nagbigay ng gift of tongues ang Holy Spirit during that time? Ba't sila nandun? Ha? Devout men? Okay. Na? Hindi Saudi. Wala pa Saudi noon. Arabs. Oo, Arabs. May mga Arabs na noon. So, tingnan natin, ano-ano bang mga... okay. Ano-ano bang mga nationality? Punta tayo Acts chapter 2. Ayun, basahin mo. Sige. Acts chapter 2 starts 9. Parthians, Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia, and Pontus, and Asia, Phrygia, and Pamphylia in Egypt, with the parts of Libya about Cyrene, and the strangers of Rome, and Jews, and proselytes, Greeks, and may Arabo eh. we do hear thee speak in our tongues. Hindi Saudi, Arabo. Thanks to the wonderful works of Pagka ba Arado, Saudi na.
Okay. Hindi maalis sa'yo. No? Okay. So, thank you sa pagbabasa na yan. Now, ang tanong, bakit nandun sila? Sino ba yung mga yan? Ha? Raiders? Raiders. Traders? Mga ano yan? Jews, kasi nagse-celebrate sila ng Pentecost. Day of Pentecost yan eh. Di ba? 50th day, kaya Pente, 50. 50th day after the Passover is another feast of the Jews. And that is the feast of the Pentecost. It is a Jewish feast. So, yan lahat mga Jew. Galing sa Arabs. Hindi Saudi, Arab. Ha? Mga galing sa Egypt, galing Libya. Mga Jew, mga proselytes. Jews, proselytes. So, pumupunta sila sa Jerusalem for the annual Feast of Pentecost. O, pagbalik nila ron, ano na naman sila? Strangers scattered. Di ba? O, yun. Any more? Okay, malapit na tayo matapos. Dahil pa nitong lesson. So, one more page. Although may 7 pages ito. One more page bago tayo matapos. Saints are chosen to elect. Ano yung drama, no? Saints are chosen to elected. To be elected. Yun, to be. Saints are chosen to be elected both to grace and glory. Read verse 2. Bago yan, mali. Verse 2 muna. Elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. So, true or false? Saints are chosen to be elected both to grace and glory. True or false? Okay, true. Nakalagay na nga dito yun, ano? They are elect according to the foreknowledge unto obedience and sprinkling. Okay. So, true or false din ba to? Faith is that demonstration of... ano yan? Statement. Okay, next. Foreknowledge is God's eternal, universal, and infallible knowledge. Tama ba yun? Medyo mabigat yan, ano? Huwag na natin sagutin yan. Para yan doon sa mga ibang klaseng pag-aaral. There are persons whom God never predestinated and chose. Okay? In verse 2, nakalagay dito, elect according to the foreknowledge. So, yung daw mga tao na kinakausap ni Peter, na sinusulatan ni Peter, ay mga tao na strangers scattered. So, ito ay mga elect according to the foreknowledge of God the Father unto obedience. So, elect unto obedience and sprinkling of the blood. Ngayon, ang tanong, meron bang mga tao na hindi predestinated? Hindi pinili? Meron bang taong ganon? Hindi pinili? Or hindi napili? Meron? Okay. Ha? Okay. So, syempre, by the word chose, that means hindi lahat. Di ba? Kasi pag sinabi mong elect, hindi lahat ine-elect. Di ba? Hindi kahit na lang sa election ng presidente, hindi naman lahat ng kandidato nagiging presidente. Sa ganun din sa pagpili ng mapapangasawa, hindi lahat pinipili. Ha? One after the other. Pag busted ka dito, next. Ganun yun. Diba? Yeah, Brad? Ganun yun. Try and try until you die. But before you die, kung ayaw talaga, di na, sige, masalam. Next.
Okay, so ganun lang yon, no? Hindi lahat pipiliin mo, manliligaw ka ng 10. Tapos tingnan mo kung sino yung mabilis makuha, doon ka. Masama yun. Ganun din naman sa Panginoon, ay ibig sabihin ng chosen or elect ay merong mga hindi kasama sa election. Otherwise, the word elect is meaningless. That's the meaning of elect. So, true. Foreknowledge is foresight. True or false? What's foresight? Advanced knowledge. Ano yung ba ibig sabihin ng foreknowledge? Lawrence. Foresight, sabihin, sa future na tao. Okay, so ano ibig sabihin ng foreknowledge? Foreknowledge, pinili na siya sa akin. It is a for recognition or for love. Yun ang ibig sabihin ng foreknowledge. Kaya pag sinabing elect according to the foreknowledge, parang ang election ay ibinase sa foreknowledge. Tama yun. Pero ano ibig sabihin ng foreknowledge? For recognition. And when you recognize somebody, you already have love and heart relationship to that person. Meron ka ng pag-ibig dun sa tao na yun. Sa kanya palang persona, hindi sa kanyang ginawa. Dun sa persona niya. So, before the foundation of the world, God, in His infinite mind, loved people who are sinners. And therefore, chose them to be given to the Son. And this Son made the covenant with the Father so that the Son agree to be the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Yung tao na binigay sa Kanya all over the world. Binigay sa Kanya ng Ama para iligtas niya. His people ang tawag doon. Kaya tinawag siyang Jesus because He shall save every human being. Yung ba sabi? Why did the angel say, thou shalt call his name Jesus? Because Jesus means Savior. And who will He save? His people, not every human being. Hindi sinabi ron na He will save the whole human race. Hindi dun eh. Hindi yun ang term na ginamit eh. Ang sinabi niya, His people. Who are His people? Elect according to the foreknowledge. Yun yun. Yun yung sinasabi dito. Kaya mali po yung interpretation na foreknowledge means foresight. Yung parang tumingin to the corridors of time. Parang nagkaroon ng time machine effect ang mata ng Panginoon. Tapos nakita niya, yun. Yun, pinili ko yun. Kasi tatanggap yun eh. So parang ang tao, iniintay ng Panginoon, sino ba tatanggap? Sino? O yung tatanggap, yun ang pipiliin ko. Parang ang pumili, yung tao. Mali. Binaligtad. Ang pumipili ang Diyos, hindi ang tao. Kaya natin pinili ang Diyos kasi pinili niya tayo. We love Him because He first loved us. That's the end of our lesson for today.